Boss Buds, kung gano'n pala na hindi puwedeng i-overrule ng ICC yung SC, dapat magdesisyon na yung SC. Puwede nilang pauwiin si PRRD kasi rule nila mismo yun, eh. Hindi po nila pakakawalan, ano lang po yan sa yung dokumento, eto po problema ng ICC, eto pong binasa ko, dokumento galing sa kanila, okey. Yung dokumento nila nilalabag na rin nila mapanatili lang si Tatay Digong, eh, 'di ba? Okey. Boss Badong, balak talaga nila pahuli si Bato para hindi makaboto. Gusto kasi nila manatili sa pagka-majority. Sabi naman niya ni NBI, mas madali nila mahuli si Bato kung si Tito Soto ang presidente. O kaya ang bigat po ng mga kalaban natin, eh, sa totoo lang po. Napakabigat po ng mga kalaban natin kasi, kalaban din po natin yung mainstream media. Yung malalaking mainstream media. Talagang isa lang po yung ano, kita niyo ngayon ang banat nila kay Bato, duwag, iyakin, nakakatawa. Pero ang totoo po, ang tapang po ni Bato. Puwede na po siya magtago, eh. 'Pag presidente na si VP Sara tsaka siya lumantad, puwede po yun. Ginawa nga ni Lacson yan, 'di ba? How ironic na nananawagan ka, Lacson, dapat hindi ka nananawagan kasi ginawa mo yan, eh. Aminado ka nagtago ka nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Aminado ka. Ano yung sinasabi niyo lagi? What's good for the goose must be good for the gander. Sir Badong, kung sakali mahuli si Senator Bato, sa tingin niyo numero ang minorya at magkakaroon ulit ng palit liderato? Wala rin, hindi rin. Kinakailangan nila 13. Shoutout nga pala kay Tita Sharon sa lahat ng fans mo. Nakasubaybay kami sa lahat ng masa. Bakit ayaw niyo sa ICC? Ano kinatatakot ni Bato? John Namor, ah, hindi ka ba nakasubaybay sa mga balita? Sa tingin sa tingin kasi naming mga matatalinong tao, hindi po patas tumingin yung ICC. Sa tingin po namin yung ICC, maski sarili niya ng, batas, binabali niya pa para 'wag lang pakawalan si Tatay Digong. Bakit pa natin kikilalanin yung ICC? Unang-unang batas na ginawa niya na nilabag nila, malinaw po, lahat po ng, dadalhin ay dapat dumaan sa local court. Tinanggap nila si Digong, walang local court, 'di ba? Dapat 'yun pinabalik kaagad nila kasi asan yung local court na resolution ng local court, hmm, 'di ba? Oh. So, 'yan ang sagot sa'yo, sa mga matatalinong tao dapat hindi ka nagpapadalawa. Okey lang 'yan, parang, 'wag po kayong mag-alala, kinakailangan po natin silang sagutin. Hindi naman po nambabastos, nagtatanong naman, eh. Tanong lang, Boss Badong, narinig niyo na ba yung pagpapalit uli ng liderato sa Senate? Yun nga tinalakay natin kanina, ayon kay Tito Soto, pero tsismis lang yun. Tanong ko lang, puwede po bang i-submit ang BRC partial reports ni Pinky sa ombudsman kahit kulang ang mga pirma? Ano pa naman yun, wala naman pong silbi talaga yan, eh. Pero kung tinanggap ng ombudsman, 'di sila po yun. Wala pong laman yan, 'wag po kayong mag-alala. Ang BRC po, sa pamumuno ng bagong pamunuan, makakakita tayo ng tunay na imbestigasyon, kulang kayo. 'Pag nakaupo na po at nakaporma na po, ilang araw pa lang 'di pa nga nasasabi na siya yung bagong BRC. 'Wag niyo na po 'yan, tapos na po 'yan si Lacson, lahat po ng gagawin niya ngayon, wala na po 'yang silbi. Tapos na yung pagiging BRC niya, eh.
Kung binigay niya yan, BRC pa siya, okey. Pero ngayon, hindi na po siya BRC 'pag ngayon niya po binigay yan, wala na pong silbi yan. Tanggal na siya bilang BRC. Kahit na ano pa pong laman niyan, meron pong bagong BRC, meron pong bagong hindi naman po natatali, si Lacson lang po nagtali sa ano na yan. Puwede nga pong mag-imbestiga si Lacson, eh. Wala na pong silbi yan mga report-report na yan, hindi nga napirmahan, eh. Tanggapin man yan, siyempre tatanggapin yan ng ombudsman, alangan namang, hindi namin tatanggapin yan. Lahat po ng sulat dun tatanggapin, sumulat kayo ng reklamo tatanggapin nila, eh. Hindi naman po yan yung usapin ng tatanggapin o hindi, eh. Usapin yan, aaksiyunan ba nila? Eh, kung ako ombudsman, papaano namin aaksiyunan 'to, eh, mismong mga miyembro nito hindi pumirma. So, invalid po yan. Oh, nakakainsulto talino natin yung tanong, boss. Boss, ba't sana nagko-compile ng mga kaso ang kampo ni VP Sara sa 2028 isasampa na yan? Kulang po kayo. Isa-isa lang po. Impeachment po muna siyempre ang pagkakaabalahan ni VP Sara. 'Di ba, Sir Badong, umamin na sa TV si Martin? Bakit 'di pinatawag ni Lacson para imbestigahan? Tapos na po tayo riyan, alam na po natin 'yan kung bakit hindi nag-iimbestiga, 'di ba? 'Pag hindi ka nag-umbestiga, meron kang pinoprotektahan, ganyan lang po 'yun. Boss Bas Dante Yasay, opo, Misamis Oriental na nakakalungkot dito sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro, lahat ng mga congressman, yes sa impeachment ni VP Sara. Expected na po namin 'yan. Hindi na pa yun po kami nalulungkot, excited po kami sa bagong pamunuan ngayon ng ano. Tanong, boss, bakit pinalitan si Attorney Kaufman ng legal counsel ni PRRD? Alam niyo po, mahirap pong sagutin 'yan, 'di nga natin sila kilala, eh. Basta magtiwala na lang kayo tayo sa mga Duterte, alangan namang ipahamak nila sarili nila. Manghuhula lang ako, eh, bakit ako manghuhula? Suportahan na lang po natin yung mga Duterte. Kasi nakasalalay po yung pagpapanatili ni Tatay Digong diyan sa mga tao na 'yan. Chris, ano ba ang nag-withdraw ng Pilipinas? Sino ba ang nag-withdraw? Hindi mo yung mga tanong na ganyan, puwede mo nang i-search 'yan, eh. Puntuhin mo na kaagad. Anong gusto mong punto? Hindi naman kami grade 2 rito, eh. Alam na natin lahat 'yan. Tanong ka na maganda. Alam mo na si Duterte, sige ano yung gusto mong ipunto? Ano na yung mga pangmatalino na, babad ka rito para tumalino ka. Sabi ni Juan Bolsoto, hindi pa daw tapos ang regodon sa Senado. Baka ipapakulong yung ibang majority. Alam mo, lalo kayo nagiging pathetic na po kayo, Senator Soto at Senator Lacson. Tanggapin niyo na ng katotohanan, yun lang po. Kasi ang tatanda niyo na sa Senado, alam niyo yun, yung hindi pa ba kayo nakontento? Hindi niyo pa narating yung gusto niyong marating? Eh, kawawa naman pala talaga kayo. Kayo na pong dalawa ang pinakamatagal sa Senado. Kung meron pa rin kayong hinahangad na hindi niyo nagawa nung kabataan ninyo, nung kalakasan ninyo, kasi talagang gano'n, ayaw na sa inyo. Wag po kayong mag-alala sa mga Marines, ang Marines po talagang dine-deploy po 'yan para maiwasan po yung mga kaguluhan. Yung mga Marines po, hindi po sila manghuhuli. Mga pulis at ano lang po ang mga manghuli. Kahit ipadala si Bato sa ICC, 'di ba yung 2/3 ng 24 pa rin kailangan para impeachment? Yun daw nakalagay sa konstitusyon, sabi ni Attorney Guanzon. Para po hindi na po kayo mag-isip ng 2/3, 16 po ang kinakailangan, para po, ma-convict si VP Sara. Conviction na po ngayon, eh, kasi korte na 'yan. So 'pag wala pong 16, wala pong conviction. Kahit po hindi bumoto, ang kinakailangan po may bumotong 16 to convict VP Sara.
$2 million bayad sa ICC ayon sa 18 Marines. Boss Badong, nagtataka lang ako kay Senator Marcoleta sa sinabi niya kahapon na mas naniniwala siya kay Soto na wala raw siyang alam na aarestuhin si Bato. Eh, gusto niyang gu talaga namang, wala ayon kay Soto 'di ba, hindi niya alam na pupunta, eh. Kaya nagulat po sila nung nariyan na si ano, si Bato. Tama naman yun, puwede naman yun na hindi alam niya pupunta, pero mali kasi yung pagtanggap nila dun sa warrant of arrest. Bakit may Marines, may giyera ba? Hindi po, talaga pong panapanahon nagbabantay po yung mga Marines sa mga ahensya ng pamahalaan, lalo na yung Malacanang tsaka 'tong Senado. Nangyayari na po 'yan sa ibang panahon. Nakita niyo naman po, eh, nabugbog na po yung USAA, siyempre magkukudeta daw sa as soon as possible ang mga minority sa Senado. Okay, ayan po, hindi po usapin 'yan, normal po 'yan sa Senado, normal po sa Kongreso. Alam niyo po ba 'yun? Kaya mahirap po tayo na maging ano, eh, mas mahirap po tayo na maging, prime yung ano, yung parliamentary. Kasi po maya't-maya po palitan, maya't-maya po palitan ng prime minister. Katulad po na nangyayari sa ibang bansa. Wala pong fixed term yung prime minister nila, eh. Anytime puwedeng palitan, anytime puwedeng 'pag meron ng numero. Kaya nga po wala rin pong katatagan lalo yun, lalo na sa Pilipinas, naku po, maya't-maya yan naghahanap pa ng numero. Jenomar, alagad ka ng Diyos. 'Wag na natin isama yung Diyos, ayokong basahin yung mga tungkol sa Diyos dito. Kasi unfair yan sa mga religious, ayoko sa mga magbanatan po tayo sa politika, 'wag na sa mga Diyos-Diyos. Mamaya may masabi pa ako tungkol diyan, eh, ang sarado kasi yung mga religious sa mga ano, 'wag na tayong mag-away-away, diyan naman kayo magaling, sanay kayo magbayad at, tumanggap ng bayad. Kaya sinabi, kung ganyan lang sasabihin mo, eh, wala naman sa koneksyon, ah, Jonah Moore, sabagay si Ruru ang sinasabihan mo.